Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang patindi ng patindi ang nasisiwalat dito sa pagkatao ni Senyor Aguila na leader ng kulto. Nabisto, pagawaan pala ng ipinagbabawal na gamot ay diyan mismo sa loob ng kapihan. Yan ang ating tatalakayin mga kaibigan, laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. Ito, reserva? Yes. Okay, go ahead. I appeared before the Sangguniang Panlalawigan because there was an ordinance created by the LGU of Socorro which exactly copied the EO 49. And we raised the following contentions: that the ordinance violates not just the right to travel the members of the kapihan, also that it exercised the calling out powers which belong exclusively to the president, and also that it is partial and discriminatory in nature. And at that time, the Sangguniang Panlalawigan, the Committee of Laws and Governance, gave them at least 30 days to produce any report from any fact-finding government agency. However, until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. So by virtue of that, the committee headed by SP Bernal and the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte rendered the ordinance as null and void and ultra vires for being speculative, baseless, and discriminatory in nature. That's all, Your Honor. Thank you. So, ito pala yung revoke ng Sangguniang Panlalawigan. May I continue, Mr. Chair? Yes, continue. That's the real proof na inaapi yung kami ng LGU ng Socorro po. Sandali. Before you continue, andito yung Provincial Legal Officer, Attorney Christopher Tripoli. Are you around? Good afternoon. Yeah. Is it true that such executive order was revoked by the Sangguniang Panlalawigan? What was revoked, Mr. Chair, was the ordinance that was subsequently passed by the Legislative Council of the Municipality of Socorro. The municipal ordinance? Yes, The same issue, the same topic? yes. About banning the entry to kapihan? Generally, Mr. Chair, they adopted the executive order of the mayor. Okay. Thank you for that. Please continue, Mr. Mr. Chair, actually, Mr. Chair, I must confess na nag-lead ng kaguluhan doon ay ang LGU mismo, Mr. Chair. Okay, alright. Ito na naman tayo. Talagang patindi ng patindi ang natutuklasan dito ho sa tunay na hangarin ng kapihan at sa pagkatao nitong leader ng kulto na si Senyor Aguila. Talagang, oy, bago tayo magpatuloy mga kaibigan,
Kaunting kaalaman po. Ito po ay huwag kayong mabibigla. Alam niyo ho ba? Kaya 2 beses na naharang na tatakas papuntang Korea itong si Senyor Aguila ay ito po pala ay talagang kumpirmado. Nakapagtataka ho mga kaibigan. Bakit ito ho ay makakatakas na papuntang Korea na 2 beses na harang ho ng NBI? Isipin po natin, isang Senyor Aguila nakakulong diyan sa NBI, naharang at hindi ho nakatakas papuntang Korea. Ay bakit makakatakas ito? Ay puno po ng gwardya diyan po sa Senado sa mga dadaanan niya at nasa isang kulungan po siya. Alam niyo po ang katotohanan, yun po pala kaya makakatakas itong si Senyor Aguila. Naku po, ay gamit ang kanyang pakpak bilang isang Aguila. Uy, pampagod vibes lang mga kaibigan Huwag masyadong seryoso. Kaunting good vibes lang yon mga kaibigan, na kaya pala itong makakatakas itong si Senyor Aguila papunta diyan sa Korea ay gamit ang kanyang pakpak bilang Aguila mga kaibigan palakpakan muna mga kaibigan. Ay napampagod vibes lang po yun At ito nga po, wag po tayong mag-alala. Hindi na po makakatakas itong si Senyor Aguila sapagkat pinutulan na ho ng pakpak. Pampagod vibes lang po mga kaibigan. Kumusta po kayo? Lahat ng mga mahal nating OFW saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Halina po kayo, samahan nyo ako dito sa ating maikli at kaunti na pagtatalakay. At ngayon po nga ay ito, matindi na naman itong ika nga po laboratory, pagawaan ng pinagbabawal na gamot diyan sa kapihan. Talagang matindi ito, di ba? At just imagine, ilang beses nakatakas. Kaya lang po ay naharang. Pero ngayon kahit anong gawin niya, hindi na makakatakas papuntang Korea na balian na ho ang pakpak. Kahit walang bantay ito, hindi na makakatakas. Wala na yung pakpak niya bilang Aguila. At dito na nga po tayo. Smile lang po. Smile. Diyan po sa rulang ng video ay maliwanag naman na siyang pinupunto, siyang tinatalakay, itong tinatawag. Pasensya na ho kung hindi ko masasabi ng eksaktong word kasi bawal po yun may kangay maparusahan na naman ako ni Lolo YouTube. Kahit sasabihin ko na lang ay itong pinagbabawal na gamot. Alam nyo na po yun Kaunting paglininaw lang At siguro mapapansin nyo din na minamali ko ang spelling diyan sa aking mga title. Sapagkat lalo-lalo na po kapag English ay kapag yung mga title na talagang matindi ay binibigyan din po kami ng parusa. Katulad po ng pulis. Minsan restrict po kami mga kaibigan Katulad nitong salitang pinagbabawal na gamot, instead na yung tunay na pangalan, hindi ko pwede sabihin mga kaibigan. Eto, sana po maunawaan nyo. At ito ay hindi na bagong usapin at ilang beses na tinalakay diyan sa Senado. Sa pangunguna ni Senador Risa Hontiveros. Bago ito magkaroon ng hearing dito sa Senado, ito rin po ang isang privilege speech ni Risa Hontiveros, ang ating senador, diyan po sa Senado.
mga kaibigan. Naging bahagi po ito na ika nga po privilege speech niya nang sa ganun po may siwalat po diyan po sa Senado. Kaya ngayon po ay naulitan, nasabihan, naging usapin dito sa Senado ang tinatawag na laboratory diyan ho sa ika nga po'y kapihan. At maging sa social media ho, sa malalaking live stream na pumunta diyan ho sa kapihan. At makikita nga po natin sa video itong matapang doon to matapang sa kanyang kinaluluguran na nagtatago sa palda ng kanyang mga membro ng kulto dahil marami sila Pag sumigaw nga ng ganyan ang tapang, di ba? Tapos magdadrama na ganun-ganunan, di ba? Yan pong ugali ng isang kulto, ng leader ng kulto na si Senyor Aguila, na nakita po natin diyan sa harap ng kamera, actual na pag-i-inspeksyon ho ng mga media platform. Maraming ABCB nagpunta riyan, News 5, GMA, basta hindi ko na babanggitin ang mga istasyon. Subalit pinakita ho itong usapin na laboratorio ng pinagbabawal na gamot. Dito pa lang po tayo sa pinagbabawal na gamot. Mayroon din po yan armas na ika nga po'y maraming nakatagong armas, mga kaibigan. Maliwanag po, pinuntahan doon. Pinakita, naglalakad pa nga doon parang si Kim Jong. Kung maglakad yan, pinakita yung bahay nila. Yung tinatawag na tuluyan nila nitong leader ng kulto na kung saan wala daw pong laboratory nang ika nga po'y ipinagbabawal na gamot. Bagamat ito'y matagal na palang usapin, ilang taon na pong usapin, muling nasabihan muli po dito po sa hearing, mga kaibigan. Ano po ang gustong ipunto natin dito, mga kaibigan? Ay bakit po wala doon laboratory, mga kaibigan? Ay kahit ako ho pag ako ay nakatunog ho, mga kaibigan, na ika nga po ay pupuntahan ako at mayroon ng mga aligasyon na ika nga po ay mayroon na laboratory na pinagbabawal na gamot sa loob ng aking compound. Ay alang nga hindi ko sirain yan. Alang nga naman na ika nga po ay ipakita ko talagang mayroon, mga kaibigan. Isipin po natin, malawak po ang kapihan, ilang ektarya. Yan po ba ay nagalugad nyo, mga kaibigan? Nagkaroon po ba ng search warrant dito? At nang sa ganun po, ma-applyan ng legal na paraan upang ika nga po ang parameter ay tuklasin kung ano nga ba ang nilalaman dito sa nasasakupan na ilang ektarya ng kapihan. Dahil madali ho magpakita sa camera na walang ganito, mga kaibigan. Isipin po natin na itong leader ng kulto na ito ay napakatalino na gonggong, matalino sa kalukuhan. Ganyan din po yan katalino kung paano magpalusot sa batas, mga kaibigan. Katulad na lang po nitong armas. Pinakita ho, maliwanag naman sa camera. Pinakita ho sa video, sa harap ng social media, na ang lagayan ng armas ay wala po. Ay normal pong nangyayari yan. Na once na nakatunog ho, ay kahit saan pwede mong ibaon, mga kaibigan. Hanggang ngayon po, baka po tayo malusutan ito at baka tayo po ay tinatawanan ang ating batas nitong si Senyor Aguila. Sapagkat hanggang ngayon, wala pa rin po nag-a-apply kahit anong search warrant para legal na ma-search ang ika nga po'y kapihan na nasasakupan at nang sa ganun po, ma-identify din. Mapatunayan kung mayroon. Kung wala, mapatunayan kung wala. Mga kaibigan, yun ang ating gustong ipunto dito. Sapagkat napakalawak po na yan. Pwede po nila ibaon kung saan ang maraming armas na sinasabi.
Unang-una, mayroon po tayo na ikangapoy, mga tinatawag na K9 na tutulong po sa lawak na yan para na sa ganun po ma-determine kung saan talaga lugar naroroon itong mga armas nito. Ako po ay nagtataka hanggang ngayon, wala pong nai-apply na search warrant diyan para na sa ganun po malinis. Kung wala man laboratory, so wala. At least, in-applyan mo ng search warrant, malinis. Malinis sa mata ng taong bayan, malinis sa ating batas, at patas na ikangapoy pag-iimbestiga. Kung wala pong armas naman, so salamat tayo, walang armas. At least, na-clear po natin kung talagang wala. Mahirap po na ikangapoy sasabihin natin na mayroon naman. Maraming balita. Marami nagsasabi may laboratory. Marami nagsasabi maraming armas. But wala pong nagagawang aksyon ang ating pamahalaan para mapatunayan kung mayroon o wala dito, mga kaibigan. Ang punto de vista po natin dito, mapatunayan kung mayroon nga ba o wala. Sapagkat kahit mayroon, kung hindi po napapatunayan, useless po. Kahit wala, kung hindi po napapatunayan, useless po. So, ano ang kailangan? Uulitin ko po muli. Hindi ko po kayo pinangungunahan, mga alagad ng batas. Ito po ay isa kong public opinion. Nakarapatan ko din. Kailangan pong applyan po ng search warrant yan. At nasa ganun po, magalugad, may inspeksyon. Kung ano man ang nilalaman ng sinakinasasakupan ng kapihan, mga kaibigan. Okay, alright. Sana ho ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At lalong-lalo na po sa usaping ganito, sa mga nanunungkulan, kailangan po ang matibay na ebidensya. Shoutout po muna tayo, mga kaibigan. At siyempre, pasensya na po at medyo hindi nababanggit ang inyong pangalan. At sa dami nyo po ay hindi ko mapagbigyan lahat. Kaya pasensya na po dito sa mga hindi ko nababasa ang public opinion. Buhat dito kay Amado, shout out. Sa North Korea, pwede si Sir Aguila. Sir, si Aguila. Tingnan ko magkapatid si Kim Jong at Senior Aguila. Ayun, North Korea. Yun ang sabi ni Amado. Sir Franklin ng Mateo Rizalba, shout out sa pagiging laging nagbibigay ng public opinion. Sir Tideber, shout out. Maraming salamat po. Man Evelyn, salamat po, Evelyn Guyalbato. And siyempre dito kay Teresa Balansag, maraming salamat po Masakit ito pa? Nasa na ba to Kung dito pa, medyo malabo yung ating reincarnation pala siya ni Kim Jong on the North Korea. Kamukha siya ni Kim Jong. Alam nyo, si Kim Jong ay leader ng bansang North Korea. Kung hindi mabuwag at makulong, ang mga leader ay maging komunista na parang maging North Korea, South Pilipinas. From Lendapar, shoutout po at maraming salamat. Sa lahat po, pasensya na po kung ilang piraso lang ang ating nabanggita. Kukulangin po tayo sa oras. At diyan po sa comment section na pwede po kayo magbigay ng public opinion. Huwag pong kalimutan, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. At abangan po natin ang mga iba pang latest update na ibibigay ko sa inyo bukas, mga kaibigan, sa lahat po na hindi pa nakakabisita sa aking mga upload. Isang like lang po ang kailangan ko. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay tayong pumalakpak.